magluluto po tayo ng puchi. Yun, nandito po si Mini Miss You. Ano yung nina mo? Buko juice. Buko juice. So ayan mga kapudi, samahan nyo kami ni Allison Dane magluto ng buchi na mayroong kalabasa. Ayan mga kapudi, instead na kamote ay kalabasa ang ilalagay natin. So ganitong karaming kalabasa, estimated natin ng 1 kilo, tapos half kilo ng malakit powder. Pwede rin naman 1:1. 1 kilo ang kalabasang hilaw at 1 kilo ng malakit powder. So pakuluan po muna natin ito hanggang sa lumapot, or kung gusto niyo ay i-steam. So ito ang ating mga kailangan: mantika, kahit anong klaseng mantika, pwede cheese, optional yung cheese kung gusto niyo lagyan, or pwede niyo siyang lagyan ng ube sa loob. Ayan, cheese or munggo. Tapos ito na yung ating kalahating kilong malakit powder. So kasi galing kami ng Barangay Santa Barbara, nag-deliver kami ng cake, tapos sinabay ko ng bumili ito sa palengke. At sugar, white sugar or brown sugar, pwede rin. So nasa loob pa ng kusina. Ayan, kukunin natin mamaya pag mag-assemble na tayo. Ayan, sa isang kasirola, ilagay natin itong kalabasa. At lagyan natin ng tubig. Tatansyahin na lang natin yung tubig. Basta yung sakto lang para lumambot yung kalabasa natin. So wag naman yung masyadong malambot. Yung sakto lang po yung lambot niya na kaya natin siyang i-mash o dudurugin. At syempre, takpan po muna natin. Ayan. So i-update na lang po namin kayo mamaya mga kapudi. After 10 minutes, check natin yung ating kalabasa. Ayun, low fire ko lang yan. Tapos pagka natutuhog na ay malambot na. Ayun, ang inaantay natin. Oh. Ayan. So ayan mga kapudi, i-strain na natin yan. So yun na po, ginabi na tayo mga kapudi at marami tayo munang ginawa. At yan, sinamahan muna natin si Doktora magpa-print na kanyang project. At ayan, ito na yung kalabasa natin ng strainer. Lagay na natin dito sa planggana. At ang ipangdudurog lang natin dyan ay itong wire whisk dahil malambot na malambot ang ating kalabasa. Ayan. Durugin natin ng wire whisk. Huwag niyo pong itapon yung pinagpakuluan nyo, kasi pag nag-add tayo ng malakit powder ay yun po yung babasa natin dito para makapag-absorb ng konting tubig, para madali natin siyang i-roll o ibilog bago lagyan ng cheese at bago ipirito. Diba, napakadaling durugin. Okay na siya, i-add natin tong lagay na po natin yung ating malakit powder. Sabay na natin ang Jollibee sugar. Ayan, white sugar. Pwede kahit anong kulay. Ilagay ko lang sa Jollibee. Nagkamali lang po ng bigay kasi asin binibili ko. Asukal pala yung binigay. Kilo-kilo. Tansya lang, siguro mga 1 cup lang, 1.5 cup. Kasi matamis na yung ating kalabasa. So gusto mo mga matatamis, 2 cups ang ilagay niya. Luyin muna natin yan, halo-halo. Tapos mag-add tayo ng konting tubig mula sa pinagpakuluan ng kalabasa. Tansya lang. Sensya na kayo kung madilim kasi ginabi na tayo. Yan, mas madaling masahin ng kamay. Make sure lang na nagugas na kamay ako, malinis kamay ko, nagugas ako. So ayan. Huwag natin i-over ng tubig.
natural color, hindi natin kailangan ng food color. Kailangan hindi siya madikit. So, kukuha ko ng kapraso. Naglagay ako ng konting oil sa kamay. Ayan. Tapos, palamanan natin ng cheese. Ito, sample lang to. Para, para makita natin kung ano kalalabasan. Pero, sa mga naunang vlog ko, bago-bago pa lang ako kay ka-farmer ay, ayan, dito ba meron akong demo na paano gumawa nito. So, ayan. Tapos, dito sa kaserola, meron akong sesame seed. Roll natin kasi medyo malambot siya, so pwede rin naman yung pagka medyo firm yung ginawa ninyo ay i-roll niyo muna sa tubig para kumapit yung maraming sesame seed. So magte-testing lang ako ng isa mga kapudi or dalawa. Medyo malambot pa yung ating to, pero ganun daw talaga pagkakalabasa compared sa kamote dahil pinakulo pa natin. So nagsisip pa sa kasi siya ng tubig. Yan. Roll natin dito. Ayan, para makatotohanan yung pinagprituhan ng french fries ni Mini Miss You, dito natin ilalagay o ipiprito. Testingin natin kung may pagkaiba ba sa lasa. Tatlo lang muna testingin natin. Kailangan ng apoy natin dyan ay sakto lang kasi para hindi ma-overcook, or kailangan yung ating apoy ay sakto lang para hindi ma-overcook or mabigla. Kasi ang mangyayari niyan ay luto na yung labas pero yung loob hindi. Ayan, okay naman siya. First time ko to para sa kalabasa. Pero huwag yung gagayahin na ang ginamit ko ay pinagpirituhan ng french fries. Pero dahil tayo yung nagtitipid, french fries lang naman para sa mga bata din naman ito. So after niya na ay ayun na siya. Ang lasa na lang ang titikman natin. So papatayin ko na yung apoy kasi baka masunog naman siya. At mamaya pipirito ko na lahat sabay-sabay. Pero tingnan natin kung naluto ang loob or natunaw yung cheese. Papak naman ang lightning natin. Malaman kung paano. Yan. Ayan, titikman na natin ang ating kalabasa buchi. Ano pa yung kaiba? Parang hindi naglagay ng kalabasa. Sarap. Ayan, slide nyo. Kung panahon ng kalabasa, mas mura siguro ang kalabasa. Nakita nyo sa gawing BBCO po ba yun? Yung tinatapon yung maraming kalabasa dahil mura lang ang gulay. So ito ang solusyon. Gawin natin buchi pwede pa natin siyang ipang negosyo. Eh mga kapatid, dito na lang. Ayan, kinain ni Mini Miss. Ano lasa? Yummy. Yummy. Kain na po kayo mga kapudi. Ayan, itry nyo po ito. Ang, ano tawag dyan? Puchi. Oh, galing. Hindi nakakalimutan. Ayan, nandito po kami sa kwarto ni Mark Dennis. Ay, si Doktora. Hello. At ang baby! Baby! Bye! Hi daw, hi! Pika. Hi daw! Hi! Hello! Pika. Hi! Hi! Ayaw. Ayaw na naman. O, bye-bye ka na. Sabi mo. Bye-bye po mga kapudi. Bye-bye po mga kapudi. Ayan. Thank you po sa panunod. Thank you po sa mga panonood. Bye, Doktora. Bye-bye po mga kapudi. Ayan. Bisita ko po yung panganay ko at ihatid ko na rin sila. Bye-bye mga kapudi. Ayan. Ingat po at God bless po sa inyo lahat. O, bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye na, baby. Bye-bye.